Diba? Bago ko lang makalimutan, ang chismis din, dahil ito'y pinag-aaralan ng mga marurunong na tao. Opo. Ginagamit din ito, katulad nga nung sabi ko, The Art of War, that to confuse the enemy, magpakalat ka ng mga hindi totoong kwento. Let's go to show business. Halimbawa, historically speaking in Hollywood, kailangan dati merong kang title. The most beautiful woman in the world was Elizabeth Taylor. Noong mga kapanahonan na yun, nananama na natin yun. Elvis Presley of the Philippines, etc., etc. The handlers of one of the most beautiful movie stars in Hollywood, iniisip ko, Lana Turner. Yan. Okay po. Kapanahonan ni Lana Turner, i-research, i-google nyo na lang po si Lana Turner. Nakasabayan niya ay mga dakilang artista. Ang mga handlers niya were thinking, paano ba natin gagawa ng sarili niyang image itong Lana Turner? Alam niyong ginawa ng kanyang handlers? They sent, they contacted Variety. Halimbawa lamang to, meron kami dito telegram. We got this from the Fashion Designers Association of America, which was not real. It didn't exist. Ano daw ang laman ng... But this is a true story po ha. Okay po. In packaging. Okay? At ang laman ng telegrama ay, Dear Vice Chair Buboy Villar, halimbawa manager ka ni Lana Turner, we are declaring Lana Turner as the most fashionable woman in Hollywood. So naging brand niya yon. Okay po. At saan ang galing yun? Oo, sa isang hindi totoo na kwento. You know what I'm saying? Yes, yes. So, ang debate doon, was a crime committed? Anong klaseng chismis yun na naging package ni Lana Turner ang pagiging most fashionable? Wala naman akong nasaktan. Naiintindihan niyo? Yes. Meron din ang gagaling sa totoo. I-emphasize natin yung kwento ng batang ito kasi galing siya sa probinsya, ganito ang kanyang buhay, at marami pang iba. Kasi this will be necessary to support, to strengthen the image. Is that a crime? No. That's what I'm trying to say. Diba? Ito yung mga pagkakataon na technically ang chismis ay magagamit in a good way. In a good way insofar as the business of show is concerned. Pero ang pananaw ko, pag umabot ka na doon sa point na meron kang nasisiraan, meron kang nasasaktan, meron kang nasisira na buhay, oo, na hindi ka na conscious kung ano ang totoo, ano ang hindi, ano ang imagined, ano ang real, sakit na yon. Oo, doon siya nagiging hindi maganda. Hindi ang na siya epekto. maganda. Oh. You know!